Naghihintay po tayo kung ano ang mangyayari sa 3 araw na pagtitipon ng mga grupo na hawak ng mga Duterte. Ang Iglesia ni Cristo, ang JIL at ang KOJC. Mga kababayan, medyo mainit po ito. Hindi po natin alam ang pwedeng mangyari dito, pero delikado. Alam naman po natin sa nakaraan, yung mga bombing sa Plaza Miranda, etc., etc. Delikado po ito. Maaari po itong targetin ng kahit anong grupo po dyan. Yun nga, napapabalita ngayon na nakikisawsaw or hindi po natin alam kung binayaran ng mga Duterte na meron daw pong miyembro po ng extremist group ng ISIS, mga kababayan, na dadalo po. Nako, delikado. Hindi naman sa I'm threatening to attend this, pero kung ako, nako, kahit hindi na ako sumunod kay ministro or sa aking church leader, kung ganyan naman ang mga naririnig natin, na posibleng mayroong pasabog or may mananakit dyan at yun nga po ang balibalita na mayroong pong pasasabugin at isisisi to blame the Marcos administration, mga kababayan. Kung ako po yung miyembro, kahit itiwalag nyo ako, kahit na hindi nyo po ako mapupirsang mapapasama, hindi po ito safe, mga kababayan. Delikado, lalo na po mainit po ngayon ang labanan ng mga maka-administrasyon at mga maka-Duterte. Mainit po yan. Kaya kung ako, nako, play safe na lang ako. Hindi na ako pupunta, mga kababayan. Delikado po. Delikado po ito. Kaya tinututukan po natin ito, mga kababayan. Hindi naman tayo Marcos loyalist, pero kung ako ang tatanungin nyo, hindi po ako susuporta dyan dahil kung si Sara Duterte rin lang ang ipapalit dyan, huwag na lang, mga kababayan. Thank you na lang dahil mas grabe pa po yung babae na yan, si Sara Duterte. Hindi ko po gusto yung kanyang mga style, mga kababayan, mayabang. At wala namang nagagawa. Ang alam lang is puro paninira sa gobyerno ng Pilipinas. Okay lang sana kung maganda po ang kanyang pinaggagawa. Marami siyang proyekto. Then meron siyang karapatan para tuligsain or para i-criticize ang government. Pero ang realidad, mga kababayan, panay po ang kanyang pasyal. Wala po siyang nagagawa. Kapalmoks, mga kababayan. Tumatanggap lang ng pera mula sa taong bayan na hindi naman nagtatrabaho para sa bayan. Yan. I know that PBBM is not the best. Pero at least, ginagawa niya ang kanyang makakaya. At hindi po siya bastos magsalita. Hindi kagaya tong mga Duterte na to na sobra po ang kayabangan nila. Isa po yung ayaw na ayaw ko sa mga Duterte ever since. Yung kayabangan po nila. Mula tatay hanggang anak. Naku, namana talaga. Namana sa kanilang tatay. Ang kanyang pananalita at kayabangan, mga kababayan. So yan, mga kababayan. Titignan po natin. Posible pong magkaroon din ng banggaan ng grupo ng mga maka-Marcos at grupo ng maka-Inday Sara Duterte, mga kababayan. Posible din po yung mangyari. Sa dami ng tao, let's say marami po ang dadalo sa 16, 17, 18. Naku, nakakatakot yan. Pag may sumabog dyan, sigurado po may tatamaan dyan. Posibleng ikamatay, lalo na po kung bomba. At ang nakakatakot, hindi po natin alam kung ano pong grupo ang magkakaroon ng interest dyan na gumawa ng isang malaking insidente na pwedeng ikamatay ng marami.
Kaya kung ako, nako, wag na lang. Hindi ako dadalo dyan. Delikado. Baka magkaroon po ng bombing. Baka bombahin po yan. Lalo na, ang dami po mga tao ang nandyan. Kaya, no way. Hindi mo ako mapapadalo sa mga ganyang pagtitipon. Lalong-lalo na hindi maliwanag ang kanilang pinagsisigawan at pinaglalaban dito. Hindi maliwanag, sinasabi po nilang peaceful rally. Tama po ba? Peaceful rally at pagpapanagot po daw sa mga korap. Well, kung hindi po binanatan dito itong si Marcoleta, abay, bias na yan. Kung hindi binanatan sila Jinggoy, sila Joel Villanueva, sino pa? Sila Bongo, na meron pong koneksyon sa illegal na flood control projects, mga ghost projects. Kung hindi binanatan to mga tao na to ng iglesia, naku, wala na yan. Bias. Bias na yan. Wala na. Malalaman po natin kung, kung talaga nga pong seryoso ang mga ito, na talagang pananagutin po yung may mga kaso po sa flood control projects na to. Pero kung makikita natin na ang pagpapababalang kay BBM ang kanilang ipagsisigawan, naku, alam na this, na ito ay pakana, maaring binayaran ni Sara Duterte ang grupong mga ito. Alam niyo mga kababayan, posible na ang nawawalang pera, ang confidential funds, ginagamit na ngayon ni Sara Duterte para po tumubilize itong mga grupo na to, posibleng binayaran gamit ang pera ng bayan para pabagsakin ng gobyernong Marcos ang kanyang kalaban. Huwag na lang kung si Sara Duterte din lang ang papalit dyan. Dahil mas masahol pa po tong tao na to. Hindi ko alam kung bakit ang dami pong bumibilib sa tao na yan na hindi naman kabilib-bilib. Base po sa kanyang mga nagawa, wala naman. Ang pagsisipilyo, yan lang po ang programa. Kaya tinawag po siyang Secretary Toothbrush ni Roy Mabasa. Dahil yun lang po ang alam niyang programa, which is gas-gas na po yan. Panahon pa po ni former President Marcos, yung senior. Andyan na yung programa na yan sa health sa mga bata. Yan, ina-adapt niya yung pagsisipilyo tapos tree planting. Yan lang ang kanyang alam, mga kababayan. Kaya useless po tong leader na to. Binigyan ng pagkakataon na magsilbi as Secretary of Education, mga kababayan. Pero wala. Hindi niya po nagampanan. Bagsak po tayo. Bagsak po ang Pilipinas. In terms po sa mga arithmetic, etc., mga subjects, may mga certain subjects po na tayo po'y bagsak. Sa bilang po ng ilang mga countries around the world na malayo po tayo. Walang nagawa itong si Sara Duterte, mga kababayan. At yan, as Vice President, wala din nagawa. Puro pangungontra lang sa Pangulo, hindi man lang makipagtulungan, kahit man lang sana makipagplastikan, at least tumutulong, pero wala, mga kababayan. Kaya, hindi ko alam kung bakit marami pa rin po mga nauutong mga tao. It's very sad to see itong mga DDS na sumusuporta pa rin sa isang babae, isang taong useless, na wala namang nagagawa para sa bayan kundi manira. Yan, si Sara Duterte. Ang reyna ng confidential funds. Si Mary Grace Piatos, ang reyna ng mga DDS, mga kababayan. Yung bang klase ng leader na susuportahan natin at ipapalit natin kay Bongbong Marcos sa 2028? Nako, no way. The best si Leni Robredo, pwede si Riza Hontiveros. Sila ang the best, mga kababayan. Pero yang si Ilustay, naku, wag na. Wag na po, mga kababayan. Ibebenta niya po tayo sa China and iaalaw niya po ang pagpasok ng mga singkit sa Pilipinas. Hindi malayong maging probinsya tayo ng China. Yan ang maliwanag dyan. Nakakatakot.
Tong lustay na to, kadikit ng China, maaari niya pong i-open ang Pilipinas sa puwersa ng China at tayo po'y pasukin ng mga inchik. Kaya, wala pa akong tiwala sa tao na to. Dapat na talagang kasuhan, dapat nang ma-impeach at makulong. Wala na yung 2028 na yan. Sa palagay ko po, matalino din si BBM. Alangan naman na iaalaw niya si Sara Duterte na maging presidente. Siyempre, mag-get even po yan, magre-revenge at pwede niya pong ipakulong si Bongbong Marcos o ipapatay. Kaya the best na gawin dito ni PBBM ay sa kanya mga kaso dapat talagang ikulong na yan. Napakaliwanag po ng kanyang mga violations at mga kaso mga kababayan. Dapat ikulong na yan bago dumating ang 2028 para problem solve. Yan mga kababayan. Okay mga kababayan, sana naman wala pong kaguluhan mangyayari sa November 16, 17, and 18. Saludo po ako sa mga makabayang Pilipino. Maraming pong salamat sa panunood.